Makasama natin ngayon, partner, dito sa ating coverage, si currently number 1 sa ating senatorial race, Senator Bongo. Senator Bongo, magandang gabi. Neil and Jackie po ng Inquirer.net. Pinag-uusapan na namin ni partner kanina, mukhang mahirap na ang habulin yung numero na nakuha ninyong boto. Hello, Senator. Hello, Senator. Can you see us? Good evening po, Ma'am Jackie and Sir Neil, sa mga kababayan natin nakikinig sa Inquirer. May victory party na ba, Senator Bongo? Wala. Actually, nandito lang po sa tabi-tabi. Nagkataon lang na sangyup. Salamat sa mga... Senator, 25 million votes kayo sa ngayon, no? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos magbilang, Senator Bongo, pero nasa 25 million votes na kayo. At Were you yun expecting? Pinag-uusapan namin kanina, mahirap ng habulin yun. Were you expecting that kind of number, that huge number of votes for you? Salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat kay Allah. Salamat sa mga kababayan natin. Salamat sa suporta at tiwala. Senator Bongo. Po ito sa amin. Importante po ito sa akin dahil ito po yung paghuhusga sa amin kung nakapagtrabaho po kami for the last 6 years. Salamat po sa tiwala. Senator, siguro tanong lang namin dito, no? Ano yung gusto nyong ituloy bilang isang senador at siguro ano yung may gusto ba kayong i-introduce na bago na plataforma ninyo bilang isang senador? Unang-una, continue ko po yung may advocacy, yung health, no? Malasakit Center, batas naman po yan, mga specialty center, super health center, isang paraan na ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. And of course, itong PhilHealth. Babantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino dahil ang PhilHealth po para sa health yan, hindi naman po negosyo yan. Dapat po may masasandalan tayo. Kaya nagkaroon na po tayo ng 13 hearings sa Senado tungkol sa health emergency allowances about PhilHealth dahil sobra yung pondo nila. Binalik nila sa National Treasury habang naghihingalo yung mga pasyente. Ulitin ko, ang PhilHealth hindi negosyo. Insurance yan na dapat may masasandalan tayo. So tututukan ko po ang health, ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Next, education. Gusto kong maraming pagpipilian ng ating mga kababayan, yung mga estudyante. Naumpisahan po ito sa panahon ni Pangulong Duterte, itong tertiary education. Pre-tertiary education. Importante po ang edukasyon. Ang mga kabataan, yan po ang puhunan natin sa mundong ito, edukasyon. Ako po mismo, may anak po ako na CPA lawyer. 26 years old po siya. Siya yung number 1 sa klase nila sa De La Salle sa accountancy at naging abogado sa Ateneo. So, importante po edukasyon. Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Yan po ang puhunan natin. Education, importante. Pangatlo, sports rin po. Tututukan ko po. Proud lang po ako ibalita sa inyo bilang chairman ng Committee on Sports since 2019. Nakamit po natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics ng 2020. At naka 2 golds naman tayo sa Paris Olympics. Marami tayong mga potential na Olympians. Can produce more gold po. Yan po yung bagay na dapat paghandaan pa ng Pilipino. At isang paraan po yan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Bilang mamabatas, kung i-regionalize ang National Academy of Sports. So, napakahalaga po nito. And of course, food security. Dapat po may laman po ang tiyan ng bawat Pilipino. Push tayo ng mga batas na mas magpapababa pa ng presyo ng bilihin. Importante po yung bilihin. Bawat piso, bawat sentimo. Napakahalaga po sa bawat Pilipino. And of course, sa youth, mga kabataan po. Tututukan ko po yung mga youth program. At itong disaster-related, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, napansin ko na kakulangan ng preparedness natin. So sana magkaroon tayo ng Department of Disaster Resilience na isang departamento bago dumating yung bagyo, nakatutok sa ating mga kababayan, ilikas sa ligtas na lugar. Anyway, isisingit ko lang bilang principal author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers. Meron na tayong evacuation center ngayon na batas na po ito na magtatayo ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo para meron naman pong komportable
na pagpapahingahan yung mga kababayan natin while hindi pa sila nakakauwi. Kaya napaka-importante po sa akin maging proactive tayo, dapat prepare tayo dito. Dapat meron tayong isang Department of Disaster Resilience na patuloy nating isusulong. At importante rin po trabaho ng employment. Ito, tinake down notes namin, food security, sa sports, sa healthcare, sa disaster resilience. So kasama po namin ang buong Pilipino at yung mga bumoto sa inyo na magmo-monitor nito, partner. Pero ang isa pang minomonitor kasi natin bilang bahagi po ng Duterte, ayan, yung impeachment case, yung impeachment trial po. Vice President Sara Duterte. Paano po yung magiging positioning nyo dito? Ano po ang magiging hakbang nyo dito? Ngayong kayo ang nangunguna so far dito sa senatorial race. Assuming, mananalo po ako, trabaho na tayo. Punta tayo sa impeachment. So, kung wala namang ebidensya, para makatrabaho na tayo. Alam mo, lessons learned tayo dito. My own assessment po. Merong 20% ng electorate, yung mga kababayan natin na may surprises po tayo dito sa election na to. No? Maraming mga tahimik lang na bumoto na gusto nila yung mga leaders na pinipili nila ay nagtatrabaho po. So my personal assessment, about 20% of them gusto na nila na makita yung mga leaders nila magtatrabaho. Kaya I'm urging everyone, sana nakikiusap po ako, trabaho na po tayo. Yan naman inaasahan sa atin ng mga kababayan natin. Ibig ko sabihin, pag natapos yung impeachment, kung walang ebidensya, trabaho na tayo. Ang Pilipino po ang maghihirap dito kung bangayan. Away. On the impeachment process, I would rather not comment as of right now. Dahil I will be, once na we will convene as an impeachment court, we will now be treated as one of the judges na po. So, I would rather not comment right now. But, para sa akin, kung walang ebidensya, tama natin. Tayo. So, Senator, sorry, dugtungan ko lang yung tanong na yun, no? So, ano po exactly? I understand na yun po muna mag-komento ngayon, no? Pero kayo po, bilang isa sa mga sitting judges doon, ano kung magiging sitting judge, siguro during the investigation and the trial. I'm sorry, kindly repeat, medyo ano po yung bilang isa sa mga magiging sitting judge kung manalo po kayo dito sa ating election and you're headed that way naman po sa victory, ano po yung hahanapin nyo during the trial? Ebidensya po. Ebidensya po. Bilang one of the judges, yun naman that's the process. Kaya nga may impeachment court tayo. Pakinggan natin ng prosecution. And kami po yung, and dyan po yung inaakusahan, yung sagot naman nila, the defense team. So kami yung huhusga pagdating sa dulo. Kaya ayaw ko munang mag-comment. Importante sa akin yung ebidensya. Kung may ebidensya, walang ebidensya. Kung wala naman pong ebidensya, para matapos na kagad. Ayaw ko muna mag-comment. I will be impartial kung magbibigay na po ako ng komento. Hindi pa namin nakikita yung ebidensya. Ibig ko po sabihin dito, wala namang ebidensya. Tama na, magtrabaho na tayo. Maraming salamat po, Senator Bongo, and enjoy your Korean barbecue. Mga congratulations na. Sunod namin mensahe sa inyo. Nagkataon lang po na sangyup. Salamat. Salamat po sa ating babae. Paborito ko po ito. Wala po akong arte sa katawan ko. Kasaan kayo kumakain, dyan din po ako kumakain po. Sa tabi-tabi lang po ako kumakain. Okay, maraming salamat Senator Bongo and for giving us your time kahit medyo late na. Again, kain tayo, sir, ma'am. Sa mga kababayan ko, kain po tayo. Ito po yung abutin ko. Wala akong gana kumain kanina. Kinabahan ako. Pero ano po ba? Paano niyo ipapaalam? Kasi alam naman natin, President Duterte sa The Hague, na ipaalam niyo na po ba sa kanya na kayo ay nangunguna?
Napaalam na po ni Ma'am Hanilet at nagpasalamat rin po ako. Alam niyo naman po, inspiration ko po si former President Duterte sa aking pagsiservisyo. Alam niyo, ever since, hindi po siya nakikialam paano po ako magtrabaho. Ang sinabi lang niya sa akin since 2019, nung tinanong ko siya, nung nanalo po ako my first term, tinanong ko po siya ano yung guidance niya po. Ang sinabi lang niya sa akin, just do what is right. Ibig sabihin, gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali, interest ng bayan, interest ng Pilipino. Yan po ang patuloy kong ginagawa. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating bayan. Senator, matanong ko na lang din, ano yung naging reaction daw ni Pangulong Duterte? Kasi it seems na 3 miyembro ng Duterte slate ang makakapasok dito sa Magic 12 natin. Talking about you, Senator Bato de la Rosa, and Congressman Rodante Marcoleta. Ano daw pong reaction ni Pangulong Duterte nung nalaman niya na mukhang makakapasok kayo sa Magic 12? Hindi ko pa po alam kung ano naging reaction niya. And I'm sure that once na nalaman niya, nakarating po sa kanya kasi limitado lang po pwede makipag-usap sa kanya, pamilya at yung legal team lang po. And I'm sure once malaman niya ito, he will be happy and very proud, lalong-lalo na po sa slate niya, no, na assuming mananalo kami ni Senator Bato at ni Senator Dante Marcoleta. Kung ganito po ang patuloy na placing namin, magiging proud po siya dahil nasa top 8 kami, 3. Okay, maraming salamat po, Senator Bongo, and for sure, may gana na kayo. Your Korean barbecue. May gana na po kayong kumain ngayon, given the results ng ating Salamat po. Sa mga kababayan ko, maraming salamat po. God is good, God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Maraming salamat po.